Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Meron kaming pinuntahan kahapon ng Surigao-san Jr. Ito'y isang recovered treasure noong 1990s pa to, matagal na. Yan. At bago tayo makalapit doon, ay maglaro muna tayo ng skateboard kasi maraming naliligo. Yan kasi ay isang malapit sa resort. Kaya hindi tayo basta-bastang diretsong lalapit. Di ba kailangan makita muna tayo na tayo'y namamasyal dyan. Kasi kung didiretso ka ay siyempre maraming nag-standby dyan at makikita tayo. Skateboarding, since grade 6 nag-skateboarding na ako. Hanggang sa ngayon kapag trip ay skateboard pa rin tayo mga katiyats. Okay, so ayan, tapos na yung ating alibay. Bababa na tayo doon. Ito ay ikinuwento ng aking ama noon ng nasa 4th year high school ako noon. Ito'y higanting sea turtle. May ulo ito na napakalaking ulo. And then, meron siyang humpback, merong likod yan na malaki. Ngayon ay durog na, basag-basag na yung likod. Dahil sa may nag-operate nga noong 1990s. 1990s merong nag-operate dyan. At sabi ng mga tao dito ay nakuha daw. Gabi daw pinasabog. Pinasabugan yata kasi mabilisan eh. Gabi ang operation and then ang umaga na ay nakita nila wala na yung likod ng sea turtle, basag na. Kaya ito baba tayo doon, lapitan natin to para mas makita nyo mga katiyets. Ang isang example ng big boulder marker na higanti talaga, napakalaki na marker ito. Sea turtle na parang Galapagos, mahaba ang liig. Kaya para hindi tayo malata ay kunwari picture ako kay Surigao-san, video ako and then close up ko ang bato. Close up ko yung marker, ayun no. Parang castle siya, tingnan, parang kastilyo siya sa malayo. Pero kapag pupunta tayo doon sa right side niya, ay makikita nyo, sea turtle siya. Palagay ko naman ito'y natural shape lang to, hinugis ng kalikasan. At nang makita siguro ito ng mga Hapon. Pero hindi lang Hapon ang naglalagay mga kababayan. Kapag ang bumalik dyan ay yate, kapag yung bumalik noon ay yate, yun ay mga Amerikano yun. Nagyayate ang mga Amerikano eh. Ang mga Amerikano ay naglalagay din ng mga treasure, lalo na yung mga nakalagay sa loob ng mga butas ng bato na malalaki at nilalagyan ng mga litrang ABCD. Yun ay mga treasure yun ng Amerikano na inagaw yun galing sa Hapon. Kaya ang mga marker nila ay American alphabet kasi nga Amerikano ang nagbaon. Yun ang sikreto ng mga treasures. Hindi lahat ng treasure ay sa Hapon. Mas marami ang sa Amerikano at karamihan ng sa Amerikano ay nilagay nila sa malapit sa dalampasigan para kapag i-retrieve nila, kapag balikan nila ay madali na lang. Kahit na madaling araw ay hating gabi at madaling araw sila mag-operate ang mga Amerikano. Marami na silang binasag na mga bato sa may mga dalampasigan. So ito na yun kita nyo. Diba? Si turtle yung ulo, nawala yung likod, na flat yung likod eh. Kasi basag-basag na yan ayan Malaking operation yata yung nangyari dyan. Basag-basag yung likod eh. Nawala yung humpback niya. Ayun, so ito, tingnan natin to sa malayo. Makikita nyo. Ayun, may kanto, may bato doon sa isang punta. Andin doon naman sa unahan. May malalaking bato din dyan. So, bali letter C ang beach na ito ay letter C. And then sa bawat dulo ng sea ay mayroong malalaking bato.
andin sa gitna itong giant sea turtle, sa gitna siya. Pero may nahalata ko yung parang square sa harapan ng turtle. Ayun no, pwedeng paglagyan yun eh. Baka mayroon pa yan. Bisitahin nyo kung sinong mga taga rito. Yan yung sinabi ko sa dulo ng sea, litrang sea kasi ang beach ay may malalaking bato. So, gawa muna tayo ng ilustrasyon para lalong maintindihan nyo ang formation ng mga bato na ito. Okay, so ito yung likod ng sea turtle. Ayan, no? May naka-curve pa dito na bato. At itong parte dito, ito yung nawala dahil sa operation. Of course, ito yung ulo niya. Nakahangad siya, nakaturo sa langit. So, wala sa ulap, di ba? Kundi nasa slanting ng kanyang ulo. Dito na slanting. So, dito yung recovery of treasures. Ayan. So, meron akong nakita ito. Katulad dito ng yung napakalaking Turtle Island na vlog ko noon na sa harapan ay mayroong bato na square. So doon ay may nakuha din. So ito, sa tingin ko ay may laman to kasi napaka-kwadrado niya. So pwede niyong i-detect to sa ibabaw kung taga-riyan kayo. At well, pwede kayong sumangguni sa barangay, di ba? Na meron kayong butasin kung papayag sila. Okay, so itong atin ay analysis lang naman to. So ito yung pinakamalayong triangulation na pangalawang nakita ko. Nakaganito to eh. Triangulation marker. Isa dito ang load at marker din dito sa kanan. So tingnan natin yung kanan ito yon ay hindi, itong isa. So ito yung bandang kanan niya. So dito yung banda yung turtle. At dito naman yung kanina. So, dito ay merong malalaking tatlo to eh. So, mahalata mo talaga na maganda ang formation niya at mahalata mo na nilagyan ito. At ito naman ay letter C. Nakaganyan yan eh. So, kung i-drawing natin yan, malaki-lakihan natin. Ito yung sa treasure code na letter C palagi, di ba? Nakaganyan. So, ang load ay itong bilog. So, ang letter C ay ginagamit talaga yan na symbol for treasure. At napansin nyo sa triangulation, dito yung malaking bato rin. Di ba? At ito yung giant sea turtle. Ayan mga kababayan, so nakuha nyo kapag gano'n na mga triangulation na merong ganito na marka, na big boulder marker na ganito, ang lugar na merong kakaibang marka na bato na malaki, and then pagtingin nyo sa unahan ay meron siyang ka-triangulation, naka-triangulo, so pwedeng nilalagyan yan kasi nga maganda ang formation ng mga bato. Merong triangulations of big boulder markers. So yan ang ating lesson for today. Na paano nyo malaman na baka merong treasure na nilagay diyan sa nakita nyo parang ganito. Hanap kayo ng mga countersign niya na malalaking bato rin. At kahit na old tree, kapag merong century old tree, nakaharap niya, o doon sa unahan, nandun triangulation ng kanilang formation, tapos halos magkapareho ang distansya ng tatlo, ay pwedeng nilagyan. Ang pangalawang gawin ay i-detect ang area ito. At kapag merong detection, well, 50% na merong laman kapag may detection. Hindi naman kapag nag-detect ka agad ay treasure na. Ngayon, lalo na kapag halimbawa itong bato dito ay may marka, na kahit na anong litra sa alphabet, kapag minarka sa bato ay sign of treasure na yan. Hindi naman pwedeng magmarka ang kalikasan. Maliban sa X, X at Y
ay pwedeng meron sa kalikasan yan. Pero yung mga katulad ng letter G, letter M, W, di ba? Letter S, ay hindi na yan pwedeng imarka ng kalikasan. Pero yung Y, X, marami yan sa kalikasan. Ano pang iba? Yung letter E, hindi rin yan mamarka ng kalikasan. Pero yung X and Y, yun ang magulo na letra kasi pwedeng sa kalikasan lang. So kapag merong gano'n na merong marka na mga letra ang mga bato, yan ang mag-confirm na meron talagang treasure. So 100% na natukoy na merong treasure ang lugar. Kung gano'n na merong sign of treasure na nakita nyo sa magandang formation ng bato na katulad nito na giant sea turtle. Giant sea turtle, ibig sabihin ay ang treasure ay nasa tubig dagat kasi sea turtle. Kaya napakahirap hanapin ng treasure sa dagat eh. Pero kapag merong bato, karamihan ng treasure ay nasa malaking bato lang nilagay. Para kapag pagbalik ng mga Amerikano o Hapon, ay madali nilang mabutas yung bato kasi nakapats lang yun sa simento. Simento lang ang tinakip nila dyan. Meron sa lugar ng lula ko, doon sa isla. Yun naman ay hugis buhaya na punta ng isla. Doon lang sa bunganga nakalagay ha. Sa itaas ng bunganga nakasuksok yung gold bars. At nakapats lang din ng semento. Pinukpok lang daw ng Hapon eh. Sabi ng sinakyan na pump boat na may-ari. Isang bag daw yung nakuha eh. Isang bag na maliit na ginto. Ibig sabihin ay ano yun, sucker deposit or quick deposit. Yung minamadali lang paglagay. At hindi yun emperor treasure kasi maliit lang. Pero isang bag yun ha. Siguro nasa 30 kilos. 30 kilos eh 7,000 na ngayon ang per kilo eh. Ay make that 7 million na ngayon ang per kilo ng ginto eh. Eh kung may nakuha kang isang barita na 6 kilogram na barita times 7 ay 42 million ang isang barita ngayon mga kababayan na 6 kilogram. Isipin nyo yan na 42 million na ngayon ha. Ay noon ang mura-mura pa noon ng ginto. Ngayon ay 7 million per kilo, 7,000 per gram ang halaga ng ginto. Alright, so magpapaalam na mga katiads, mga kababayan. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang napadpad sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.